video, another loan up review na naman po. Of course, usapang utangan pa din tayo dahil meron naman tayong nakot na bagong loan up dito sa ating Google Play Store, which is itong si Peso 101 Fast Loan PH. So, nakot ko siya dito sa aking SOCMED account at nakita ko dito na meron daw siyang pautang na up to 30,000 pesos. Wow. And then, medyo kunti lang yung details niya dito ha. Kaya ang ginawa ko, tinignan ko siya sa aking Google Play Store. Well, dito, sabi niya, meron na siyang maximum loan amount of 50,000 pesos. Wow. So, of course, malalaman natin yung totoong loan offer talaga nila or yung totoong maximum loan offer nila kapag po nag-apply na tayo dito sa mismong loan po ni Peso 101. Well, itong loan po na ito is na-release lang siya this year 2025 as early as January. Nagkaroon siya ng update agad this April 2025. Kaya deserve i-review at silipin to kung ano nagiging update nito. In fairness po kasi sa ratings and reviews niya is madami na siyang reviews and mataas yung ratings niya at meron na rin siyang 10,000 downloads. Well, ang tanong, since bagong update siya this April lang, okay kaya siyang utangan? Well, FYI, under nga po pala siya kay Peso 101 team, which is, sabi niya dito is SEC registered daw siya. Pero naman, nung tinignan ko naman sa SEC website is wala pong Peso 101 team doon na nakalagay. Well, hindi natin sure gano'n siya ka-legit, no? Kasi meron ngang mga nakalist na sa SEC website or actively licensed to operate pero naliligwak pa din. But still, dahil bagong loan up nga po ito, if ever wala pa kayo nito, wag nyo muna siyang i-download ha. Panoorin nyo muna yung buong video ko para makita nyo yung buong application process. Ano yung mga documents na hinihingi nila, qualified ba tayo dito, magkano yung loan offer nila sa atin, magkano yung interest rate nila, deserve ba utangan. So, dinownload ko po yung app. So, open natin, no? So, nakalagay dito na we need to agree this permission authorization notice nila, which is usual naman ito sa mga loan apps. So, kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, huwag nyo muna i-download, guys, kasi nagre-require sila ng permission ng ating app list, ng ating other phone access dito. So, anyways, agreed lang natin yan. Well, anyways, since bago naman tayo dito, so, i-click po natin tong si sign up. And then here po, we need to provide our mobile phone number. And then, kapag na-provide na natin yan, guys, na magpapadala sila sa atin ng verification code. Then, guess what? Si Motor Loan po yung nagpadala sa atin ng verification code. Encounter ko na siya before. Then, isa siya sa mga nagte-text sa akin na kahit wala akong loan app neto, is nagte-text siya. Kaya I think isa siya. Kaya siguro hindi ko makita sa SEC website itong si Peso 101. Kasi yung loan provider niya is si Motor Loan na meron ding loan provider. And then, kailangan din po natin mag-input ng 6-digit password. So anyway, hindi sila mahigpit sa password ha, kasi kahit 1 digit lang na pare-parehas na 6-digit po is magpo-proceed siya. So weak yung gano. Anyway, agree lang natin tong privacy policy. And then click lang natin tong sign up. Well, dito sabi niya, nagpapautang siya from 1,000 pesos to 50,000 pesos. So again, hindi siya guaranteed na 50,000 pesos talaga yung makukuha natin ha. So usually, pag bagong user or bagong applicant pa lang tayo dito, bibigyan niya tayo ng loan offer na medyo mababa talaga kasi doon tayo mag-i-start. Well, click lang natin tong apply now, and then we need to allow na ma-access yung ating SMS, and then kailangan daw natin pumunta sa ating phone settings, no? I-allow daw natin tong si Peso 101 kasi pag hindi natin siya ginawa, guys, hindi tayo magpo-proceed. And then babalik din siya sa aking loan app, and then click ulit natin tong apply now. I need to undergo their certification. I need to provide their general information, ID authentication, and withdrawal account. So click lang natin tong general information. So under po dito, nagre-require sila ng ating credit card numbers. And after that is the educational background and then the job category. Under ng job category, ito po yung employment status po natin. So dito po, hindi naman sila mahigpit kasi nag-accept sila na kahit housewife, student, unemployed, freelance, and etc. So ang pinili ko no is unemployed para malaman natin kahit wala tayong work is ma-approve tayo dito. Then after that is our personal details na nagre-record ng ating marital status, type of property of ownership, addresses, our email, and then dito sa baba, guys, buti na lang ay optional siya. Itong si Facebook Messenger. Bakit naman may Messenger username na, no? So, usually, Facebook lang to eh. And buti na lang, guys, optional siya, no? Together with a Viber account. And then, the alternate number. So, optional to mga to. So, no need to fill up. So, continue lang po tayo after po natin ma-provide yung details dito. And then, next po is the contact information na. Buti na lang, dalawa lang nire-require po nila dito. So, hindi po siya manually fill up ha. Magdadirect siya sa ating phone book
list. So, after providing this one, continue tayo. Which is here po, I need to undergo the facial recognition and then I need to provide my ID details. So, dito muna tayo sa facial recognition. Magsa-selfie lang po tayo dito and then right after that is, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. So, pipili lang po tayo ng kahit isa lang po dito. And then, of course, pipicturean po natin yung ating ID. Front and back of our ID, kailangan po natin yan picturean. And then, i-fill up po natin tong ID number natin dito together with our name, gender, date of birth. So, after that, which is the withdrawal account na po agad. So, here po, either e-wallet or bank account daw. So, e-wallet lang tayo. And ito nga po pala yung mga e-wallets po na pagpipilian. Tatlo lang, GCash, PayMaya, and GrabPay. So, i-enter lang po natin yung details po dito. And then, confirm lang po natin right after. Well, here po, this time, ayaw niya na magpa-screenshot or magpa-screen record. Kaya buti na lang, no, napansin ko yon. And yun nga, pinicturean ko na lang po yung phone ko. And dito nga, meron siyang instant offer po sa akin na 1,000 pesos lang. Ito po yung approved loan offer nila sa akin. And then, nakalagay dito, 6 term siya. So, wala siyang ganong details dito. So, all I need to do is to click this confirm button. So, here po, may loan amount nga po ako na 1,000 pesos and then may service fee siya na 330 pesos. So, ito yung service fees niya. Ang dami, kaya ang marireceive ko na lang daw is 670 kasi ibabawas nga po itong 330 dito sa 1,000 pesos. So, hindi po siya buong matatanggap. Grabe, no? 670 na lang yung marireceive ko. So, 33% of the loan amount, yun po yung binabawas nila sa akin. And then, 6 terms repayment nga po talaga siya. Dito sa term 1, I need to pay within 7 days lang. And then, look at my repayment amount. So, nag-exceed siya doon sa loan amount ko. Ang babayaran ko daw is 1,076 pesos. Pero di ba sabi niya, matatanggap ko is 670 na lang. Ang laki naman. So, may dagdag pa rin siya. And then, sa term 2, which is sa May 29 ko daw babayaran. Nakakaloko yung ganito loan up, no? Term 2 up to term 6 is piso lang yung babayaran. Di ba? Ang lala ng strategy nila in terms of their loan terms na 6 terms nga daw or 6 months to pay. Pero ito naman, sa first term niya, 7 days to pay lang, which is bawing na talaga sila dito. Well, guys, for me, hindi ko siya marirecommend sa inyo. Masyadong mataas po yung kanyang kinakaltasan and within 7 days to pay lang. And then, meron pa siyang additional interest rate nga po, no, bukod dun sa service fee niya. At hindi nga siya buong matatanggap. Well, this is not okay for me. But it's up to you still, no, kung i-grab nyo siya. At least, na-share ko sa inyo, na-ipakita ko sa inyo yung application process niya. Wala naman siya nire-require ng mga income proof or income document, only the ID and the self-verification or mobile phone number as usual. And then, nag-a-accept siya ng unemployed. Though, mababa yung kanyang loan offer, guys. Pero for emergency purposes, talagang makakakuha talaga tayo nito. Pero hindi ko talaga siya marirecommend kasi masyadong mataas yung mga binabawas niya or kinakaltas niya. Ang late-late na nga ng loan amount, mataas pa yung hinihingi niya. But again, it's up to you kung i-grab niyo siya. At least, nabigyan kayo ng heads up, naging aware kayo. Nagkaroon na kayo ng ideas dito sa loan up na ito. Na in case may encounter nyo itong si Peso 101 loan or si Motor loan up po. Kasi yun nga yung nagpadala sa atin ng OTP. So may possibility magkakapatid sila or iisa lang po sila. But anyways, yun na dito nakapag-try dito kay Peso 101 or kay Motor Loan App. So pag-comment down below naman yung experiences nyo para aware po tayo dito. So yun lang po. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!